and our hope for our people. We confess the many times we remained silent in the face of wrongdoing, when we chose convenience over conscience, fear over courage, and apathy over responsibility. O Holy Spirit, renew our hearts and enlighten our minds. Turn us from indifference to compassion, from silence to faithful action, from division to unity, and from despair to hope. Teach us to defend truth with charity, to pursue justice with mercy, and to become instruments of peace and reconciliation. Shine your light upon our nation, heal what is broken, restore what is wounded, and raise up a people who will not trade truth for comfort, nor surrender goodness to fear. May this become a sacred time of conversion and renewal for our country, so that we may truly become one nation, living in faith, hope, and in love under your fatherly care. We ask this through our Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Holy Mary, Mother of the Filipino people and Queen of Peace, guide and intercede for us always. San Lorenzo Ruiz and San Pedro Calungsod, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Good morning, brothers and sisters. For the thanksgiving of the following: Vice Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Maria Victoria Luge, Remy and Seni Mercado and family, Esther Guanlao, Brian Cruz and family, Lorna Pineda and family, Angelina de la Cruz, Marta Garcia, Bienvenido Garcia, Ireneo Garcia, Rita Horton and family, Joselito Villarag and family, Fidelia Borja, Jonela Borja, Sergio Salonga and family, Paul Golapa and family. Special intentions: Maria Fatima for passing the CPA board exam, Ricardo de la Cruz for good health, Badet Fernando and Josephine Paapa for complete healing. For the complete healing of Lilette Sikat, Gloria Sikat, Juan Carlos Sikat, Linda Sikat, Amelia Lendon. For the eternal repose of the souls of Julito J.D. Macapagal, Felipe Pineda, Magdalena Dairit, Florenia, Hilario, Marites, Katrina, Dionisio, Serafin, Lutgarda, Apolonia, Fidel, Angelica, Florentino, Cesar Sanchez, Bonifacio Ganya, Julito J.D. Macapagal, Marilu and Eduardo Bungay, and all souls in purgatory, souls of the unbaptized and unborn children. Let us all stand and sing the opening song.
As one family, we are gathered in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon po. Today we celebrate the solemnity of Pentecost. Let us acknowledge then our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Altogether, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Gloria in excelsis Deo. Glory to God in the highest, and peace with people on earth. Glory to God in the highest, and peace with people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty
Let us pray. O God, who by the mystery of today's great feast sanctify your whole church in every people and nation, pour out, we pray, the gifts of the Holy Spirit across the face of the earth, and with the divine grace that was at work when the gospel was first proclaimed, fill now once more the hearts of believers through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together, and suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. Yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty acts of God." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, you are great indeed. How manifold are your works, O Lord. The earth is full of your creatures. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord be glad in his works. Pleasing to him be my theme. I will be glad in the Lord. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. If you take away their breath, they perish and return to their dust.
When you send forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the earth. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit. There are different forms of service, but the same Lord. There are different workings, but the same God, who produces all of them in everyone. To each individual, the manifestation of the Spirit is given for some benefit. As the body is one, though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Come, Holy Spirit, come, and from your celestial home shed a ray of a light divine. Come, Father of the poor. Come, source of all our store. Come, within our bosom shine. You of comforters the best, you the soul's most welcome guest. Sweet refreshment here below, in our labor rest most sweet. Grateful coolness in the heat, solace in the midst of woe. O most blessed light divine, shine within these hearts of yours, and our inmost being fill. Where you are not, we have not, nothing good in deed or thought, nothing free from taint of ill. Heal our wounds, our strength renew, on our dryness pour your dew. Wash the stains of guilt away, bend the stubborn heart and will, melt the frozen, warm the chill, guide the steps that go astray, on the faithful who adore, and confess you evermore, in your sevenfold gift descend. Give them your virtues, sure reward, give them your salvation, Lord, give them joys that never end. Amen. Alleluia. Let us all stand to honor the Holy Gospel. Hallelujah, 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 hallelujah. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful and kindle in them the fire of your love. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord.
on the evening of that first day of the week, even though the disciples had locked the doors of the place where they were for fear of the Jews, Jesus came and stood before them. "Peace be with you," he said. When he had said this, he showed them his hands and his side. At the sight of the Lord, the disciples rejoiced. "Peace be with you," he said again. "As the Father has sent me, so I send you." Then he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive men's sins, they are forgiven them. If you hold them bound, they are held bound." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Once again, good afternoon po sa inyong lahat. Happy Sunday! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagpaumanhin po ninyo, medyo maalinsangan, po. Pakitignan po yung mga katabi ninyo. Sige po, pakitignan po sila. Pakisabi sa kanila, Happy Sunday! This Sunday is the solemnity of Pentecost. The solemnity of Pentecost, ito po yung ika-50th day pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nakapagsimba po kayo last week, we celebrate the 40th day at ito ay ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. At ngayong linggong ito, narinig natin sa ating ebanghelyo kung papaano ang Panginoong Hesus pinuntahan niya ang kaniyang mga alagad at ipinagkaloob niya sa kanila ang banal na Espiritu na siyang magiging gabay nila sa kanilang misyon na tatahakin sa buhay. Amen. Hindi ko po alam kung kayong lahat na naririto ay nakaranas ng matakot. Natakot na po kayo? Yes or no? Sino na po dito ang natakot? Sige po, ibahin natin ang tanong. Sino po ang may asawa na dito? Taas ang kamay. Natakot na po kayo sa mga asawa ninyo? Yes, yes daw niya po. Lahat po tayo nakaka-experience ng takot. At kapag ang takot, naranasan natin siya sa buhay natin, kapag dumating ang takot sa ating sarili, may mga bagay na kung saan bilang isang tao, may iiwasan po tayo. Amen? Kapag ang takot ang siyang nanguna sa buhay ng tao, pwedeng ang takot na ito ay gawing paralisado ang buhay ng tao. Because kung titignan po natin ang takot sa buhay ng tao, fear can paralyze the person. Fear can close the doors. And fear can suffocate the life out of you. My dear brothers and sisters in the Lord, sabi po ng isang writer, ang takot daw po, maaari niya tayong gawing paralisado sa ating buhay bilang isang individual. Kaya ng takot na alisin ang ating pagkakakilala sa ating mismong mga sarili. At sa sandaling ang takot ay siyang bumalot sa puso ng tao, sasabihin sa atin na wala tayong ibang gagawin kung hindi ang ikukulong na lamang natin ang ating sarili at hindi na tayo makakalabas pa sa kung ano ang dapat nating gawin. My dear brothers and sisters in the Lord, in today's gospel, yan po ang narinig natin sa isinalaysay sa atin ni San Juan. Ang mga disipulo ni Kristo, noong pagkatapos na dumanas ng paghihirap at napako si Jesus sa krus and suddenly namatay siya,
Ano ang ginawa nila? Naghiwa-hiwalay sila. May mga disipulo na pumunta sa iba't ibang mga lugar at ang iba sa kanila ay nagkulong sa mga silid. May mga disipulo na isinarado nila ang mga pinto sa mga Hudyo kasi bakit? Ano ang pinakarason? Natakot sila na baka ang nangyari sa kanilang Panginoon, ang naranasan ng kanilang Panginoon ay mararanasan din nila bilang mga disipulo at tagasunod ni Kristo. Natakot ang mga alagad, kaya nga po sa ating ebanghelyong binasa ngayong linggong ito, saan dinatnan ni Jesus ang mga alagad ang mga alagad niya? Sa isang silid na kung saan nakakandado at nakasarado ang mga pinto. My dear brothers and sisters in the Lord, pero hindi po natapos doon. Noong dinatnan ni Jesus ang mga silid na nakakandado, hindi naman niya agad inalis ang mga nakasaradong pinto. Pwede niya pong gawin na unahin na muna niyang buksan ang mga pinto. Pero ano po ang unang ipinagkaloob ng Panginoon sa mga alagad niya? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sinabi niya po sa kanila, "Peace be with you." Sumainyo ang kapayapaan. Hindi lamang makaisang beses, kundi 2 beses ibinigay niya ang kapayapaan sa kanila. Bakit? Dahil alam ng Panginoon na ang kanilang puso ay nababalot ng takot at pangamba sa kanilang buhay. Nalalaman ng Panginoon na ang mga alagad niyang tinawag upang magpatuloy sa misyon na kanyang iiwanan dito sa mundo ay nakabalot ng pangamba at takot. Kaya nga po ang una niyang ibinigay, kapayapaan. And then eventually ibinigay niya sa kanila ang banal na Espiritu. Kasi bakit? Dahil alam ng Panginoon na ang banal na Espiritu ang siyang gagabay sa kanila upang maipagpatuloy nila ang misyon sa kanilang buhay. Ang misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila, ang misyon na ipinagkaloob ni Jesus sa kanila, ang magiging gabay nila, walang iba kung hindi ang Espiritu Santo. Ano po ang paalala sa atin nito bilang mga Kristiyano? Unang-una po, paalala sa atin ng linggo ng Pentecoste that the Holy Spirit can transform fear into courage. Ang banal na Espiritu na tinataglay natin bilang mga Kristiyano, ang banal na Espiritu na naipagkaloob sa atin bilang mga Kristiyano, kaya nitong tanggalin ang takot na bumabalot sa buhay ng tao at upang ang tao ay maging malakas at makapagpatuloy sa kanyang buhay. Amen? Kung ganoon po pala, kung ang Espiritu, ang banal na Espiritu ang siyang tinataglay natin, bakit kailangan natin o bakit nararanasan natin ang matakot bilang mga tao? Bakit hindi natin kapag sa mga sandali ng buhay natin na nararanasan natin na tayo ay nababalot ng takot sa pang-araw-araw na buhay natin at tila ba pinipigilan tayo nito na magpatuloy bilang mga individual, bakit hindi natin balikan na tinataglay natin ang banal na Espiritu sa ating pagkatao at pamumuhay? Amen? O, tingnan nyo po yung mga katabi ninyo. Nakikita nyo po sila? Dala po nila ang banal na Espiritu. Amen? Pakisabi po ng malakas sa kanila, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ito po ang paalala sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito.
Many people today are living behind locked doors. Minsan o maralas sa buhay ng tao, tayo ay nagkakandado ng mga pintuan natin. Dahil ang ating sarili ay nababalot ng takot. Takot ng nakaraan, mga disappointments na mayroon sa buhay, mga paghihirap ng pamilya, mga kasalanan na hindi natin maialis sa ating sarili. And even sometimes, the uncertainty about the future. Some people smile outside but are deeply troubled inside. Sila yung mga taong nakakalimot na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanila. Secondly, ang paalala sa atin na pangalawa ng ating pagdiriwang ng Pentecoste ngayong linggong ito, tandaan natin bilang mga Kristiyano, habang tinataglay natin ang banal na Espiritu sa buhay natin, tayo rin ay sinusugo ng Diyos upang ipagpatuloy ang misyon natin, ang misyon niya dito sa mundo. Na ang bawat isa sa atin ay mayroong misyon na ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. Hindi lamang po sa mga alagad niya. Hindi lamang ang mga alagad na kanyang pinasukan na sa isang silid ang pinagkatiwalaan niya ng misyon. Tayo po bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, tayo rin ay may misyon na kailangang ipagpatuloy dahil taglay natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ano po itong misyon na ito na ninanais ng Diyos na gawin natin sa buhay natin? Number 1, ang ipakilala si Kristo sa ibang tao. Amen? O, tingnan niyo po yung mga katabi ninyong pinapawisan na yung mga kilikili nila. Nepo. Pagkisabi sa kanila, ipakilala mo si Kristo sa iba. My dear brothers and sisters in the Lord, pwede po nating sabihin na taglay natin ang Espiritu ng Diyos, pero salungat ang buhay na ipinapakita natin sa ibang tao. Halimbawa po, ipinagyayabang natin kung minsan, Father, nagsisimba ako every week. Father, every Sunday, nasa may sunken shrine ako, nagsisimba at nagdedepoto sa mahal na Birheng Maria. Father, every day, nagro-rosary ako. Pero pagpasok mo sa trabaho, anong ginagawa mo? Ano ang una mong ginagawa? Imbis na maipakilala mo si Kristo sa ibang tao, anong nangyayari? Nagiging marites ka. Kung minsan, nagsisimula pa lamang ang umaga, nanduduga ka na. Paano natin na ipapakilala si Kristo sa buhay natin? Paano natin na ipagpapatuloy ang ating misyon bilang mga Kristiyano kung ganito ang ating ginagawa? Amen? O, huwag niyo na pong tingnan yung mga katabi ninyo at tumatawa pa kayo. Nepo, bato-bato sa langit, tamaan, pangit, nepo. O halimbawa naman, bilang mga magulang, ang misyon natin ay ang maipakita natin at maipakilala si Kristo sa ating pamilya. Bakit kung minsan, umaga pa lang, si nanay parang Armalite na yung bunganga? Nepo, lahat tayo kung minsan nararanasan ito. Paman Miss Pakingal doon, minsan, mimwanero guyma o kaya tatang. Kapag ganito ang nagiging pag-uugali natin, mga minamahal kong bayan ng Diyos, marahil napapalayo tayo sa ating misyon na maipakilala sa buhay natin si Kristo. Opo, nasa atin ang Espiritu, pero kung minsan, baka ibang espiritu na ang ini-entertain natin. Nepo.
haba pong pinagninilayan ko po itong ebanghelyo na ito, tinanong ko po yung sarili ko at tinanong ko po sa Diyos, Lord, yung mga nagkurap kaya sa pera ng bayan na napapanood naming kasalukuyan ngayon sa telebisyon at sa social media, pwede pa kaya silang maging santo? Taglay po nila ang banal na Espiritu. Amen? Baka mukhang nagdududa po ata kayo na wala sa kanilang Espiritu. Nasa kanila po ang Espiritu, don't worry. Kung ano po ang Espiritu na taglay nyo, ganun din ang Espiritu na nasa kanila. Pero ang tanong, tinanong ko po ang sarili ko at tinanong ko ang Diyos, pwede pa kaya silang maging santo? Yes or no? Bakit po may dalawa lang na sumagot? Tanungin ko po kayo, tayo na mayroong mga pagkakasala at kanya-kanyang pagkakamali, pwede po tayong maging santo, yes or no? Ba't po ang lakas ng boses ninyo? Kanina ang hina ng boses ninyo nung pinag-uusapan ang mga nasa Senado. My dear brothers and sisters in the Lord, tayo pong lahat, pare-parehas lang ang Espiritu na tinataglay natin bilang mga Kristiyano. Pero kung minsan, nakakalungkot lamang po, nakakalimot tayo na ang taglay na Espiritu na nasa atin, ang Espiritong tinataglay natin, nakakalimutan natin na kailangan natin itong ipakilala sa ibang tao. Kasi bakit? Inuuna natin ang ating mga pansariling interes. Mas inuuna natin na maipakilala ang ating sarili kaysa maipakilala si Kristo sa buhay natin. Kapag po ganito ang ginawa natin, mga minamahal kong bayan ng Diyos, marahil tayo ay tayo ay mahihirapan na maging totoong Kristiyano sa buhay natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. My dear brothers and sisters in the Lord, Pentecost is not only an event that happened long ago. Pentecost must happen again in us today. If there is fear in your heart, ask the Holy Spirit for courage. If there is coldness in your faith, ask the Holy Spirit to rekindle the fire. If there is division in your family or even in your community, ask the Holy Spirit to heal and unite. Today, my dear brothers and sisters in the Lord, let us open the locked doors of our hearts. The same Spirit who transformed the apostles can also transform us. And may we leave this church not as fearful disciples hiding in darkness, but as joyful witnesses carrying the light of Christ into the world. Dahil sa huli, ang paalala sa atin ng Panginoon bilang mga Kristiyano na tinataglay ang Espiritu ng Diyos, ang misyon natin ay ang maipakilala siya sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga kapwa. Amen. Please all rise to profess our faith. All together, I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. let us ask our loving Father that He may pour down upon us the Holy Spirit who will bring the renewal and graces we need. Full of trust, we pray, Father,
fill us with your Holy Spirit. Father, fill us with your Holy Spirit. Father, send your Spirit to the Church and upon her leaders, and endow her with a variety of charisms and ministries that the Spirit inspires for her good. We pray. Father, pour out your Spirit on the leaders of our nation, that they may use their power and authority in the service and guidance of our people. We pray. Father, fill all missionaries with your Spirit, that through their preaching of the good news and their witness, people may come to know you and your Son, Jesus. We pray. Father, send your Spirit to soften those who stubborn heart and will, and guide the steps of those who go astray from you and your community. We pray. Father, send your Spirit to comfort the sick and the dying, and to give eternal life to those who have died. We pray. Let us pray for the urgent concerns of our community, those who are in need of our prayers and our personal intentions. We pray. God our Father, listen to your people gathered in prayer. Send us your Holy Spirit and transform us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Spirit, come transform us. Come be our bread, be our hope. Spirit, come transform us. Come be our bread, be our
Spirit, come transform us. Come be our bread, be our hope. Come be our bread, be our Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant, we pray, O Lord, that as promised by your Son, the Holy Spirit may reveal to us more abundantly the hidden mystery of this sacrifice and graciously lead us into all truth. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for bringing your Paschal mystery to completion. You bestowed the Holy Spirit today on those you made your adopted children by uniting them to your only begotten Son. This same Spirit, as the Church came to birth, opened to all peoples the knowledge of God and brought together the many languages of the earth in profession of the one faith. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Lord God of power, Lord God of might, Lord God of power and might. Heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed, 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 blessed is he who comes in the name, who comes in the Lord's own name. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Great is the mystery of faith. Dying
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo XIV, our Pope, and Florentino, our Archbishop, Pasiano, our Archbishop Emeritus, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri, kaysa niyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to pray. This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. As one family of God, let us offer each other the sign of peace. Peace be with you po sa inyong lahat.
My dear friends, behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts are filled with joy. Lift your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain. And you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Will descend upon your life and make you Doning parminggu, Paskul makakabat na uling tatakot na. Bintang yari Jesus, usagad inalakan niya.
sugat na. Metulang alagad na panakit na kaya. Nanang Jesus karela, mananing ginukarela. Inis na wanalala, ay ba't nga napakarela? Tanggapaning Espiritu, di patawaran niyo, di patawaran ka. Shalom, shalom, kapayapaan ng bagay ko. Shalom, 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 Let us pray. O God, who bestow heavenly gifts upon your church, safeguard, we pray, the grace you have given, that the gift of the Holy Spirit poured out upon her may retain all its force, and that this spiritual food may gain her abundance of eternal redemption. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a while for some announcements. Unang-una po, the publication of presbyteral ordination bans sa atin pong archdiocese ngayong kasalukuyan. Mayroon po tayong 4 na diakono na naghahanda para sa kanilang ordinasyon bilang mga pari. Una po si Reverend Calvin Adriano Simbulan. Siya po ay maoordinahan bilang pari sa darating na June 15, 2026 Monday at 9 in the morning at the Parish of the Lord's Resurrection, Madapdap Resettlement Center, Mabalacat City, Pampanga. Pangalawa po ay si Reverend John Paul Tolentino Toting. Siya po ay maoordinahan bilang pari sa darating na June 19, 2026 Friday at 9 in the morning at San Nicolas de Tolentino Parish, Santa Cruz, Poblacion, Macabebe, Pampanga. Ang pangatlo po ay si Reverend Alan Paul Lianco Mariano. Siya po ay maoordinahan bilang pari sa darating na June 23, 2026 Tuesday at 9 in the morning at Most Holy Name of Jesus Parish, San Roque, Bitas, Arayat, Pampanga. At ang pang-apat po ay si Reverend Harold Coronel de Guzman. Siya po ay maoordinahan bilang pari sa darating na June 26, 2026
Friday at 9 in the morning at Our Lady of Fatima Parish, Hensonville Subdivision, Angeles City, Pampanga. Kung mayroon po kayong alam na magiging dahilan upang ang kanilang mga nasabing ordinasyon ay hindi maitutuloy, naway makipag-ugnayan po tayo dito sa ating opisina dito sa shrine, o kaya tayo po ay magtungo sa opisina ng ating obispo doon sa Arzobispado de Pampanga, doon sa City of San Fernando, Pampanga. Bilang mga laiko po, kayo po ay mayroong responsibilidad na makiisa sa panawagang ito ng simbahan, dahil ang ordinasyon ng 4 na taong ito ay ang nangihingi hindi naman po ang kanilang pamilya lamang, kundi ang nangihingi sa kanilang nasabing ordinasyon ay ang mismong sambayanan ng simbahan. Walang iba kung hindi po kayo yon. No po, sana po makiisa po tayo kung may alam po kayong magiging dahilan upang hindi sila matuloy sa ordinasyon, makipagbigay alam po tayo. Ipagdasal nyo po sila at ipagdasal nyo rin po kaming mga pari, naway maging matatag kami sa aming mga misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa amin. Gayon din po, pangalawa po, sa darating na June po niyan, sa susunod na buwan, mayroon po tayong mga changes sa ating mga schedules ng ating mga banal na misa dito sa ating shrine, dahil po magsimula Lunes hanggang Linggo po ay magkakaroon na po tayo ng mga banal na misa dito sa ating simbahan, dito sa ating shrine, dahil ito po ay pinag-uutos sa atin ng ating mahal na obispo na kailangan maging regular ang ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan. So from Monday to Sunday, magkakaroon na po tayo ng misa. So sana po tingnan na lamang po natin sa ating official Facebook page sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor, para po tayo ay ma-update sa mga oras ng mga misa dito. At gayon din po sa mga nagpapabless po na mga for board exam, Thanksgiving, o kaya sa mga nagbe-birthday, birth anniversary, at sa mga for safe travel. Pagkatapos po ng banal na misa, pumunta po tayo dito sa may bandang harapan para po puntahan ko na lamang po kayo pagkatapos kong i-bless ang mga tao. Uulitin ko po, sa lahat ng mga nagpapabless po na individual, magtungo na lamang po tayo dito sa may bandang harapan para po sa pagbibendisyon sa inyo pagkatapos ng banal na misa. At gayon din po, yung mga nagpapabless naman ng mga sasakyan, sabi ko po katulad last week, kung magpapabless po kayo ng sasakyan, i-park po natin dito sa sa itaas po dito, sa may harapan ng ating rectory, para po pagkatapos ng misa, pupunta po ako doon para ma-bless ang mga sasakyan ninyo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga taong walang sawang tumutulong at nagdo-donate po para sa ating shrine. Naway ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa mga biyayang ipinagkakaloob nyo po at suporta sa ating dambana dito sa shrine ng Our Lady of Lourdes. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Please all rise. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration has been offered. Go in the love and peace of Christ. Alleluia. Alleluia. Thanks be to God. Alleluia. Alleluia. Good evening po sa inyo lahat. Spirit of God in the clear running water, flowing to greatness as trees on the hill. Spirit of God in the finger of morning, fill the earth, bring it to birth.
the pasture land cannot lie still. Spirit of God, creation is groaning. Fill the earth, bring it to birth, and go where you will. Blow, blow, blow till I be one breath of the Spirit blowing in me. I saw the star of a year that lay dying, where the lowlands of the lonely one will. Spirit of God, see that blood crying, fill the earth, bring it to birth, and go where you will. Blow, blow, blow till I be one breath of the Spirit blowing in me. Spirit of God, every man's heart is lonely, watching and waiting and hungry until. Spirit of God, man longs unto only. Fill the earth, bring it to birth, and go where you will. Blow, blow, blow till I be one breath of the Spirit blowing in me. Blow, blow, blow till I be one breath of the Spirit